So, kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw na update naman tayo what politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. Sumunod pa mag-out na breaking news. Sara Duterte biglang nag-resign? Di kinayang impeachment, bumaba sa pwesto, hala? So, yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo naman din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoisy, hindi na natin patatagalin pa simulan na natin. Bagkaagkawin ba ng China? Ginbabagat ng videong ito. Breaking news, Sara Duterte biglang nag-resign? Di kinayang impeachment, bumaba na sa pwesto? Ulit. So, Viral Broadcast page, Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start! Latest update na naman tayo ngayon. Katatapos lamang ng 4 na araw ng confirmation of charges hearing ng ICC or International Criminal Court laban kay FPRRD at mukhang mahihirapan si Atty. Kaufman, ang abogado ni FPRRD, na malusutan ang kasong crime against humanity na isinampa kay dating Pangulong Duterte. Binigyan ng pagkakataon ang panig ng mga biktima ng war on drugs at panig ni FPRRD na magpresenta ng kanilang mga panig at dito magde-decide ang hukom kung itutuloy ang formal na pagdinig sa kaso na isinampa. Puro dinaya lang sagot ni Kaufman sa mga kaso ng paglilipit sa mga biktima ng war on drugs. Hindi umano iniutos ng dating Pangulo na gawin ang masama sa mga biktima, kundi puro isolated at random case lang umano ang naganap na in-overhyped umano ng media. Ngayong araw naman ay nasa justice... Diba? In-overhype ng media. Like, what the heck? Hindi ba si FPRRD yung nag-overhype niyan? Diba? Kasi yun yung gustong image na ipakalat ni FPRRD. Kaya nga sa bibig mismo nang galing ni FPRRD, di ba? Na maging kasuklamsok lang ba? Kahindik-hindik yung war on drugs. Di ba? No, sinabi ni FPRRD na yung mga pulis, sige, tsugiin nyo yan, akong bahala sa inyo. Do you think hinahype yun? Si FPRRD mismo gumawa nun. Pero syempre, since si Kaufman is abogado naman yan FPRRD, pagtatanggol niya talaga yan kahit anong mangyari, ano. But yeah, hayaan na lang natin na matusta si Kaufman, di ba, sa mga ebidensya. Mapapakamot na lang ng ulo yan eh. Tina ng Kamara ang impeachment ni VP Sara Duterte at dito bubusisiin ng Justice Committee sa pamamagitan ng Committee Chair, Representative Atty. Jean Calvestro, ang probability at authenticity na maisinampang reklamo na napapaloob sa articles of impeachment. 4 na sunod-sunod na mga impeachment na isinampa ng iba't ibang grupo kabilang na ang Magdalo, Akbayan, Bayan Muna, Kabataan Party List, ML Party List at iba pa laban sa Vice Presidente. Pagkatapos saka dadalhin sa plenaryo upang doon pagbubutuhan ng ating mga mambabatas. Nangangailangan ng 105 na boto o 1/3 na boto mula sa ating mga mambabatas saka dadalhin sa Speaker of the House upang maselyuhan at ang House Secretary ang magpapasa sa Senado na magsisilbing impeachment court. Doon sa pagdinig ay malalantad ang lahat ng kayamanan ng mga Duterte, mabubuksan ang kanyang mga bank accounts at malalaman ng taong bayan kung sino si Mary Grace Piatos, ang controversial na pumirma at nakatanggap ng confidential funds ng Vice Presidente noong ito DepEd Secretary pa lamang. Kung kaya ngayon ay natataranta na si VP Sara sa maaaring kahantungan niya. Sakaling makukonvict siya via 16 votes mula sa mga senators bilang impeachment judges, ay matatanggal siya sa pwesto, madidisqualify na makakatakbo sa kahit anong elected position sa government at posibleng makukulong pa. Kung kaya ay gumagawa na ngayon ng paraan ang kampo nila para guluhin o i-destabilize ang mga nangyayaring impeachment sa pamamagitan ng paninira sa imahe ng mga senador, congressman, ombudsman na kabilang na ang mga nangangasiwa sa impeachment. Diba? So yan, totoo yan kasi yun nga yung pinalabas nila na 18 ex-marines si Dilima na damay kahit wala pa naman siya nung mga time na yun, no. So I think nagkamali talaga sila doon. Siguro yun nasa isip nila, uubusin natin yung makikilihok sa sa impeachment. But yeah, namuking sila sa part na yon. And then kung naririnig nyo or nakikita nyo rin yung ibang balita about doon kay Madariaga na parang may nag-attempt doon na suhulan ng 1 billion pesos para sa katahimikan. So, meron na silang ginawang pambara dyan na parang gawa-gawa lang daw, So, yeah, di rin natin talaga sila masisisi para kung alam nyo yung aanuhin talaga nila kung ano yung mga lumalabas against sa kanila. Pero kayo na bahalang humusga kung totoo ba yun o hindi. Kasi for me, men, kung totoo yung mga or affidavit ni Madariaga, well, yung 1 billion pesos na yan, maliit lang yan. Kung tutuusin lang.
'Di ba? Tsaka di natin alam yung 1 billion pesos na yan is pinag-anuhan yan, pinagparti-partihan yan ng 'di ba? Ng tawag diyan, mga gustong sumuporta kay Sara Duterte. 'Di ba? Kumbaga lang yan, maliit lang yang 1 billion pesos para sa kanila. 'Di ba? So, may possibility. Hindi ko sinabi na totoo talaga yung 1 billion pesos na yan na bribe kay Madriaga, pero possible, 'di ba? Or pwede talaga 'yon kasi sobrang liit lang ng 1 billion na yan. 'Di ba? Si Marcoleta nga nung election, meron nga siyang donation na natanggap, 'di ba? Like 100 million plus ba 'yon? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Yung 1 billion pa kaya tapos presidente. Ano pa nga kung siguro kasi syempre pina-plug sila sa pro China, 'di ba? Kasi makikita mo naman talaga sobrang diehard talaga nila sa China. 'Di ba? Kung totoo yung mga pinaparatang sa kanila, yung 1 billion pesos na 'yan. Cool. I mean, maliit lang 'yan. 'Di ba? So, yeah. Ted umano at lousy ayon kay PCO Attorney Claire Castro ang ipinalabas na 18 ex-Marines na nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa mga bahay ni na PBBM, senators, kabilang na sina Senator Soto at Lacson, at maraming mga kongresista mula sa budget ng bansa. Paka na umano ito ni na Attorney Levy Baligod at Mike Defensor kasama ang iba pa. Samantala, doble dagok naman ang kinakaharap ngayon ni Senator Rodante Marcoleta na dudurog sa kanya. Pagkatapos siya ireklamo ng grupong Bayan kontra Daya si BIR or Bureau of Internal Revenue ng violation sa Internal Revenue Code. Hinggil sa 150 million na natanggap nito noong election campaign na hindi niya dineclare sa COMELEC. Maliban pa dito ay naharap din siya sa kaso sa COMELEC hinggil sa violation of election code dahil sa paglilihim nito na ideklara ang lahat ng kanyang natanggap ng election campaign kung saan mismo inamin niya ito sa national television. Akalat ang fake news. Hindi sapat ang manahimik. Ang tamang sagot ay wastong proseso. Ang kailangan natin ay simulan itong proseso ng pagsusuri. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng linaw at hindi maligaw sa maling impormasyon. So let me say this clearly. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng like. There are claims circulating. Yan yung iniintay ko para. Yung talaga, yung paramihan ng like sa social media. Alam nyo yung, kasi pare, yung mga DDS kasi yung sobrang hilig na tingnan yung part na yan. Like, alam nyo yung may masamang balita about mga Duterte. 'Di ba? Tapos syempre, yon, aabot yon ng mga tawag dyan. Aabot ng 60,000 yung haha-reacts. Tapos konti lang yung likes. Tapos, ipapakalat yun ng mga DDS na tingnan nyo, tinatawanan lang kayo ng taong bayan. Alam nyo yung ganyan par like. Sabi ko sa isip ko pa na, paano hindi tatawanan yan yung mga nagre-react lang dyan is mga DDS. Hindi mo pwedeng sabihin na tinatawanan ng taong bayan. Baka kapag kasabihin nyo na tinatawanan ng mga DDS supporter, pwede pa siguro, maniwala pa siguro ako. Di ba? Tsaka yung mga survey na yan, wala talaga, parang mahirap maniwala sa survey na, alam niyo yung, kasi, for example, may isang social media page na yung parati niyang tinatakal is mga Duterte. Malamang every time na mag-survey yan, di ba? Kasi yung viewers niya is, mga maka-Duterte. So, hindi mo pwedeng pagbasihan yun na yun talaga yung legit na survey. Di ba? Yung SMNI, kung magpa-survey sila, hindi ka pwedeng maniwala dun sa SMNI. Yung ABS-CBN, kapag nagpa-survey din sila, na mostly sa mga tao dun is, konti lang yung mga DDS dun. Diba? Is hindi mo rin talaga pwedeng pagbasihan yun. Dito sa channel natin, kung magpapa-survey tayo, malamang sa malamang, diba? Mas marami yung mga anti-Duterte over sa mga Duterte. Kaya hindi talaga ako believe sa mga survey na yan na kinakandak lang din ng mga vloggers or ng mga station na, parang nakasentro lang din sa isang side. Or, yung mas papabura ng isang side pa. Kaya kapag may nakita kayo parang na maraming haha daw,
'Di ba? Like hinahaha na lang yung Pangulo. Tapos yung nag-post Duterte supporter page. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi wala talaga. Sila lang din talaga yung magre-react kan dyan. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng pagbasihan yung likes. May yung iba nakabot pa. 'Di ba? So, yeah. Stating that these impeachment complaints are merely recycled accusations already dismissed by the Supreme Court. Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. It did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule. It emphasized that it did not absolve the vice president from any of the charges. Those are not my words. Those are the Supreme Court's own clarifications. To suggest, therefore, that the allegations have already been resolved on the merits is legally incorrect. Malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na naging pasya nito ay nakatuon lamang sa one-year bar rule. Isang usaping teknikal. Hindi ito paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. Hindi ito deklarasyon na walang sala ang Vice Presidente. And let us confront the larger question. If we decline to proceed simply because of Supreme Court's ruling or just because of all the noise, how are we to hold the highest officials of the land accountable? Kung hindi tayo gagalaw ngayon, paano natin pananagutin ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa? The Constitution provides only one mechanism for addressing serious allegations against impeachable officials, and that is by way of impeachment. Iyan ang itinakdang proseso. Iyan ang malinaw na landas. There is no alternative forum, no parallel mechanism, no detour, no easy way out. If we refuse to properly examine the impeachment complaints before us, we are not preserving stability. We are weakening accountability. So, my dear colleagues, let us discharge this duty. Walang shortcut. Walang paunang paghuhusga. Tanging katapatan lamang sa saligang batas. Now, 4 impeachment complaints have been filed and simultaneously referred to this committee. The first complaint consists of 43 pages and bears the signatures of 45 complainants, with Francisca Franz Castro listed first. It cites 3 grounds for impeachment. Ito ba yung yung isang congressman lang yung hindi nag-vote, si Sunday. Alright, correct me if I'm wrong. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Framed as betrayal of public trust. It was endorsed by Representative Antonio Tino, Representative Sara Jane Ilago, and Representative Rene Luis Co. The second impeachment spans 41 pages, signed by 17 complainants. First among them, Francis Joseph Aquino D. It presents 5 grounds for impeachment, structured as Articles 1 through 5. It was endorsed by Representative Percival Sendanya and Representative Laila De Lima. The third complaint, it runs 98 pages, signed by 13 complainants, with Reverend Father Joel Sabalia appearing first. It alleges 6 grounds for impeachment and was endorsed by Representative Laila De Lima. The fourth impeachment complaint. It consists 72 pages, filed by a single complainant, Attorney Nathaniel Cabrera. It sets out 7 articles of impeachment and was endorsed by Representative Bienvenido Abante Jr. and Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V. Our task now is to discharge our duties, to examine, to scrutinize, and to evaluate these 4 impeachment complaints. Ang tungkulin natin ngayon ay malinaw. Suriin ang patas at may integridad ang bawat reklamo. Today, we begin with sufficiency in form. At this stage, we are not weighing evidence. We are not determining guilt. Sa ko rin alam niyo yung
kahit na, sobrang lakas niya sa Congress na magpo-push through talaga, is parang hindi pa rin ako ganyan totally kampante, kasi alam natin kung ano yung mangyayari sa Senate, di ba? Kasi sa Senate talaga, man, grabe, kulay to kulay talaga, I mean, may mga senador talaga na willing anuhin yung kulay, which is nakakalungkot. We are simply asking procedural questions. Are the complaints properly verified? Do they comply with the requirements under the Constitution and the rules of the House on impeachment? Are they properly endorsed? Do they meet the formal thresholds required to proceed? Esteemed colleagues, this requires discipline. We must read thoroughly. We must review carefully. We must ensure that every requirement is met before any Sayang, di ba? Read carefully, review carefully. Tapos pagdating sa Senado, may isang Robin Padilla na hindi ko i-impeach si Sara Duterte. Kahit sunugin niyo ako dito, manghangamoy ako Duterte. Like, what the heck, di ba? complaint moves forward. Ito ay hakbang na tila technical, ngunit napakahalaga. Sa bawat dokumentong sinusuri, nakasalalay ang kredibilidad at integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. For this process, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos ng naaayon sa saligang batas. We owe that to the complainants whose claims will be scrutinized. We owe that to the Vice President who will have the chance to respond and clear her name. We owe that to the Filipino people who have a right to know the truth, to see justice done, and to hold their leaders accountable. Let me say this clearly, no one is above the Constitution. Not the President, not the Vice President, not the Senate, not the House of Representatives. So today, we begin calmly, carefully, constitutionally. The Committee on Justice is now in session to determine the sufficiency in form of all 4 impeachment complaints versus the Vice President. Let the record show that we proceed not in anger, not in haste, but in fidelity to the Constitution and to the sovereign Filipino people. Maraming salamat po. Diba? Tapos sasabihin nyo, walang ginagawang maganda yung admin, napanagot niya nga si FPRRD, dating presidente, tapos ngayon Sara Duterte, diba? Before we proceed, we are requesting Honorable Vice Chair to read the ground rules in our today's proceedings. The Honorable Bel Zamora. Good morning, everyone. Quick reminders lang po. May 39 regular members tayo sa komite. Ang quorum ay 1/5. Ibig sabihin, 8 miyembro ng komite ang kailangan. Ex-officio members, namely the Speaker, Deputy Speakers, Majority at Minority Leaders at Deputies, at ang Chairperson ng Committee on Accounts ay kasama sa bilang may boses at may boto. Kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa Committee Secretary para maisama kayo sa listahan. Salitan ang pagsasalita ng miyembro ng minorya at mayorya at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita. Sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya na susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. Kung mayroon lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila sa second round. And finally, please wait for the chair to recognize you before speaking. Thank you. Thank you, Honorable Zamora.
Now we will proceed to hear the sponsorship speeches of the endorsers of the 4 impeachment complaints. To begin with, for the first impeachment complaint, which we will be referring as Castro impeachment complaint, we're requesting the endorsers, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago. Madam Chair, may I proceed? You may proceed, Honorable Tino. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, mga kinatawan at mga kababayan. Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITEAM sa pambansang eleksyon. Tsaka sobrang solid din kasi talaga ng ng alam niyo yung team ba, team, di ba? Like, lahat talaga, sila De Lima, sila kung sino man. Sobrang solid nila para like, to the point na wala na lang, wala na lang ibang magagawa yung mga Duterte, kundi ngumawa, pinopolitika sila. Di ba? Kasi sobrang hirap talagang baliktarin ang sitwasyon eh. Like yung lang din yan, yung nangyari ngayon kay FPRRD. Sobrang hirap na niyang baliktarin. Di ba? Kahit siguro 100 abogado. Wala. Hindi ubra. Di ba? Kung mag-i-stick lang talaga sa evidence. Kita nyo naman, pati pamilya mismo ni FPRRD nawala na ng pag-asa talaga na malulusutan ni FPRRD yan. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Malacanang. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yon ng UNITEAM, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, hinugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang cheque sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong pisto nilustay sa loob ng 11 araw. Insulto ito sa milyong-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Actually, okay lang naman talaga. Diba? Kung yung 125 million na yan, maubos yan in 11 days. Kung yung pinanggamitan talaga is makakatulong talaga sa mga kababayan natin. Diba? Kasi kung tutusin, yung 125 million na yan, konti lang naman talaga yan. Kung para sa Pilipinas siya, diba? But yeah, since hindi nga niya maipaliwanag, dun yung problema. Diba? Na up until now, hindi talaga. Tapos, yung mga pangalan pa na, connected dyan is parang inuogag tayo. Apelyiduhan mo ba naman ng piatos, diba? Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno, ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa batayan ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Sa harap ng mga akusasyong ito, anong naging tugon ng Vice Presidente? Paiba-iba, pabago-bago. Noong una, sinabi niyang ginamit daw ang confidential fund para sa national security. We proceed.
We would like to acknowledge the presence of the Honorable Deputy Speaker. Dinadamay pa yung national security, ano. Kung tutuusin naman, wala naman talaga kayong paki sa national security. Di ba? Kasi every time na anuhin tayo ng China, wala naman kayong ginagawa. Sa halip, sinasabi nyo pa na inaano nyo kasi yung China eh. Di ba? Kaya nga parang medyo na-at-ease din talaga ako nung natanggal to sa NSC eh. Honorable David J.J.C. Suarez, Honorable Deputy Speaker Virginel G. Biron, Honorable Congressman Emilio B. Tanwatco III from the 2nd District of Rizal, Honorable Congresswoman Janice Degamo from the 3rd District of Negros Oriental, Honorable Congressman John Attorney J.P. Padienos from GP, galing sa Puso Party List, Honorable Congresswoman Maria Alana Samantha Talino Santos from the 3rd District of Cotabato, and ultimately Honorable Congressman Robert Nasal from BH Party List. Thank you all for coming. Now we proceed to hear the sponsorship speech for the second impeachment complaint. This is referred to as Francisco Aquino D. et al. Impeachment complaint. Our endorsers, of course, are Honorable Congresswoman De Lima. Madam Chair. Where's that? Honorable Reneco. Madam Chair, may the committee allow the co-endorsers, this representation, Representative Sara Ilago, to also provide an endorsement speech on the Alright. first impeachment Before we complaint? proceed to the second impeachment complaint, we are recognizing the Honorable Co for her impeachment sponsorship speech of the first impeachment complaint. You're recognized, Honorable Co. Thank you, Madam Chair. Siguro ito yung ayaw na makita ni Sara Duterte ng mga balita, yung nangyayari ngayon sa House. Kasi may stress siya dito eh. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mga mamayang Pilipino, isang makatarungang araw po sa ating lahat. Muli tayong naririto ngayon upang talakayin ang isa na namang impeachment complaint mula sa taong bayan. Isang reklamong inihain ng 45 individual mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para sa impeachment ng pangalawang Pangulong si Vice President Sara Duterte. Hindi na ito bagong usapin. Noong nakaraang Kongreso, isa ako sa mahigit 70 na complainant na naghain ng isang reklamo laban kay VP Sara. Sa kasamaang palad, hindi nadinig ang aming impeachment complaint at nahulog na lamang ang usapin ng impeachment sa mga teknikalidad. Kaya hindi na umusad ang proseso hanggang sa ganap na pagpapanagot kay VP Sara Duterte. Ngayon, muli akong nasa inyong harapan. Hindi na bilang complainant, kundi bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng panibagong verified impeachment complaint na nagsasaad ng parehong batayan para matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto, ang kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. To refresh, Madam Chair, ayon sa Korte Suprema, sa Gonzales III versus Office of the President, ang betrayal of public trust ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa. Mga gawain na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, mula pa noong 19th Congress hanggang ngayon, it has remained clear to us that Vice President Sara Duterte has betrayed public trust, and for that reason, the people are once more charging her with the same through this impeachment complaint. Ano-ano mga ginawa niya na may tuturing na betrayal of public trust? Madam Chair, 3 po ang nakita nating mga kagagawan or 3 acts. Now, to summarize just very briefly, number 1, inabuso ni VP Sara Duterte ang kabuuang halaga ng 612.5 million pesos of confidential funds sa OVP at sa Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Breaking it down, that's 125 million pesos in 11 days back in December of 2022. Tsaka sobrang nakakatawa din sa part para na, sinasabi nila na sa kabila ng ng nawawalang pera na yan, 600 million plus o yung 125 million in 11 days. Ipaprotect lang siya ng mga Duterte na may nagawa daw si Sara Duterte, like yung livreng sakay ng Vice President. Diba? Like ano ba yung ginamit dun sa libreng sakay na yun? Own money ba yun ni Sara Duterte? Di ba yun sa government? Diba? Tsaka paano mawawala nun yung yung issue niya about dun sa 125 million pesos in 11 days. Diba? Siguro kung binili niya ng maraming bus yun, pwede pa siguro. Diba? Para sa libreng sakay. Kasi hindi naman ako against sa yung libreng sakay na yan eh. Kasi makikinabang yung mga kababayan natin. Pero yung gamitin yan as parang front or
parang ano yan, pampalubag loob, pang shield doon sa ginawang kabulastugan, is parang hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yun. Huwag niyo kaming bigyan ng ganyan, Hindi sapat yung kahit gumawa ka pa ng 9,000 na magagandang bagay as a vice president. Yung 125 million na yan, yung 600 million na yan, pera ng taong bayan yan. Di ba? Kahit gaano ka kabuti dyan, kahit gaano ka thoughtful para sa bansa mo, hindi mo pwedeng nakawin yan. Di ba? Kakalungkot lang talaga. And another 375 million pesos in the OVP and 112.5 million pesos in the Department of Education in 2023. Hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano ginastos ang pondong ito, na kahit confidential in nature ay questionable o kaduda-duda pa rin sa pamantayan ng gobyerno. Pangalawa, kaugnay sa pagiging kaduda-duda, isiniwalang bahala din ni VP Sara Duterte ang mga prinsipyo ng transparency and accountability dahil direkta niyang may mga inutos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng mga gawa-gawang dokumento at accomplishment reports kuno para pagmukhaing may pinatutunguhan ang limpak-limpak na pondo na nilaan sa kanyang opisina. Dito natin natimbog ang mga katulad ni Mary Grace Piatos at iba pang peking pangalan na tumanggap umano ng confidential funds. At panghuli, inabandona ni VP Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang halal na opisyal dahil binasta-basta niya ang otoridad at responsibilidad ng Kongreso na imbestigahan ang budget ng kanyang opisina. Sa mga sumunod na panahon habang dinidinig ng Kamara ang budget ng OVP, mulat siyang umabsent sa budget hearings at umiwas sa pagsagot sa mga tanong na nagsisiyasat sa kung paano ginastos ang milyong-milyong piso at magkano rin ang dapat ilaan sa mga susunod na taon given yung track record ng spending. Madam Chair, anong ehemplo at mensahe ba ang pinapakita nito sa kabataan? Na ang pondo na dapat napupunta sa edukasyon, sa pagde-develop ng kabataan, ay nilustay ng dapat namumuno nito? Hindi po katanggap-tanggap. Madam Chair, sinaad po natin itong lahat sa reklamong naglalahad ng mga alegasyon o facts constituting betrayal of public trust. Ang complainants ay sumumpa din na nakabase sa personal knowledge or authentic records ang mga nilalaman ng reklamo. Sufficient in form and substance therefore ang reklamo, kaya wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Higit pa sa mga technical na kahingian, matagal nang hinahanap ng taong bayan ang panunugutan ni VP Sara Duterte sa kanyang mga ginawa na nakadetalye sa mga reklamong nakahain laban sa kanya ngayon. Malinaw ang panawagan ng taong bayan. Ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa tuluyan siyang mapanagot. Kaya nung simula hanggang ngayon, hanggang dulo, this representation and the Filipino youth will be here, working, laying down the truth, and clamoring for justice, hanggang makamit natin ang pananagutan at pustisyang deserve ng mamamayang Pilipino. Dito po nakataya ang kinabukasan namin. Papalagpasin ba ng kamarang ito ang mga malalim at maraming alegasyon ng korupsyon? O magiging masusi sa pag-imbestiga at syempre... Well, sa Kamara, for sure naman, lulusot yan. So, ang pinaka-problema lang talaga naman natin dito is sa Senado. Kasi sa Senado maraming alyansa si Sara Duterte doon. Diba? Tapos, yun nga, mula nung nag-announce siya ng tawag dyan, candidacy niya, kahit sobrang layo pa naman, sobrang disparate mo ba is, mas lalo siyang pwedeng makapagpakurap sa isipan ng ibang senador kasi aminado tayo dyan na meron talaga tayo mga balimbing na senador. Kayo na lang bahalang humusga kung sino-sino yan. Sa mga congressman naman, parang kasi yan kahit nasabihin naman natin na parang magiging hesitant sila kasi yun nga tawag dyan, baka hindi sila maisakay sa campaign ni Sara Duterte this coming election is parang din naman yan, medyo mahihirapan kasi sila doon yung pressure kasi nila, diba, na parang magbe-base ba talaga sa evidence or diba, kumbaga parang lang sila mga pawns lang ba, diba, mga pawns lang sila sa chess match, diba. So mas pa rin talaga yung yung nasa Senate, 'di ba? Sila talaga yung mga official na parang willing talagang kahit na husgahan ng taong bayan. Like kita niyo naman yung ginawa mismo ni Amy Marcos, 'di ba? Para lang kay Sara Duterte. Like pakapalan talaga ng mukha, 'di ba? Yung paglipat bigla ni Camille Villar. Like alam niyo yung ganyan. Sila yung mahilig salbahin talaga yung yung career nila, yung pagiging politician nila over sa sasabihin ng tao. Kasi syempre pagdating ng araw naman makakalimutan din naman niya ng ibang mga kababayan natin di ba? Which is nakakalungkot kasi sobrang bilis makalimot, di ba? So, yeah.
tuloy-tuloy ito hanggang makamit yung tunay na pananagutan. Madam Chair, this impeachment has been long overdue. So allow me to reiterate. Bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan at panagutin ang mga nasa katungkulan. Ang hiling ng kinatawang ito, that the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. It is no surprise that the following call has saturated the streets nationwide in the past weeks. Marcos Duterte, walang pinag-iba, parehong kurakot, pahirap sa masa. And so we, the Filipino youth, echo the call of the people. Lahat ng kurakot, dapat managot mula sa baba hanggang sa tuktok. Thank you, Madam Chair, for your indulgence, and I also wish to extend this same courtesy to also my fellow co-endorser, Representative Sara Ilago. Thank you, Madam Chair. Thank you, So Honorable. yun, kayo na din bahalang humusga sa part na yun, Marcos Duterte, parehang kurakot. Kasi, ano naman kasi yan pare, lahat naman talaga ng parties, lahat ng is pinaflag na nila as a kurakot talaga, no? So ito naman si Madam is parang against naman talaga to sa Marcos Duterte, di ba? So yun yung opinion niya. So kayo, anong opinion nyo rin? Comment down below. Now we recognize the Honorable Sara Ilago. Maraming May proceed. salamat, Madam Chair. At isang makabayan at palaban na pagbati sa lahat. Ang Gabriela Women's Party ay buong paninindigang iniendorso ang Castro et al. Verified Impeachment Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa verified impeachment complaint, batay sa betrayal of public trust at batay sa mga dokumento at testimonya sa mga pagdinig kung saan nalantad ang paggamit ng confidential at intelligence funds, malinaw na ang Vice Presidente ay may buong otoridad, may buong kaalaman sa pagpapalabas, paggamit at pag-uulat ng mga pondong ito. At kung may otoridad, may kaakibat na ganap na pananagutan. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang third quarter ng 2023. Sinong makakalimot sa 125 million na confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw? Ang paggamit ng confidential funds nakabatay sa pinakamataas na antas ng tiwala na ang opisyal, ang opisina na humahawak nito ay gagamitin lamang ang confidential at intelligence funds para sa layuning pinaglaanan at mahigpit na susunod sa mga batas at mga patakaran. Ngunit winasak ang tiwalang ito. So, yun lang naman. Yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Supportan niya ang original video na description box below. Courtesy na rin sa House of Representative. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino SD, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun so far, sobrang ganda ng mga inihain nila. And then, yun nga, confident naman ako na uusad talaga yan. Diba? Sa Kamara at pupunta talaga yan sa Senado. Kasi kahit nasabihin natin na nag-announce si Sara Duterte na tatakbo siyang presidente para kabahan yung mga congressman, senador na kukontra sa kanya. Diba? Yung sa House kasi, pa sila nasa hot seat, pa sila situation, di ba? Na parang, ba to, di ba? Mag-a-against ba ako dito? Well, siguro, may mga mag-a-against dyan. For example, sila Suntay. Like, kita nyo naman, kahit na harap-harapan, di ba? Kahit na maraming ebidensya pang ipakita mo sa kanila, ay loyalty talaga yung mananaig para sa kanila. Which is, yun nga, nakakalungkot kasi dapat naman kasi sana yung mga paglilitis na to na against sa mga taong may ginawa, diba? Laban sa gobyerno natin or sa taong bayan, sa public trust, diba? Is parang mas pinili pa nila yung loyalty sa isang politiko, diba? Na nakakalungkot kasi same lang din naman silang politiko. Diba? Kahit magtropa sila na politiko, hindi naman sila pupunta dyan kung hindi sila binoto ng taong bayan. Diba? Tsaka kahit sabihin naman natin na hindi sila binoto ng ibang tao, is under pa rin sila ng mga tao na hindi sila binoto kasi posisyon naman yung in-applyan nila. Hindi naman sila mismo yung posisyon. Diba? Kumbaga, tagapagsilbi lang sila sa taong bayan. But, yun nga, lumilitaw dito na yung ibang congressman, hindi ko nila lahat, yung ibang congressman
mas tumatanaw pa sila ng utang na loob kay Sara Duterte or sa kung sino mang nag-endorso sa kanila. 'Di ba, na as if naman yung inendorso nila is hindi taong bayan yung bumoto din para maupo, 'di ba? Kung tutuusin, dapat utang nyo yun sa taong bayan eh. Hindi sa mga politiko na sa tingin nyo is, yun yung nagpanalo sa inyo. Siguro may part na yun yung iisipin ninyo, di ba? Nakakalimutan nyo na yung yung mga tao talaga. And then, yung sa position, yung sa government mismo. Di ba? Kasi kahit hindi ka sinuportahan, is under ka pa rin ng mga taong hindi bumoto sa'yo. Kasi nga, government official ka. So, dapat sana yung loyalty mo nasa bansa natin. Hindi sa kapwa politiko. Hindi sa mga matataas na official na politiko. Hindi sa ibang bansa. Hindi sa China. Diba? So, ganun talaga sana dapat. So, kita nyo naman yun, sobrang, talaga nila, sobrang, talaga, confident talaga ako. Or kampante ako na, maano to sa camera. Di ba? Pero sa Senate talaga, dun tayo na naman, dito. Pero sana lang, merong gawin sila ngayon, di ba? Sana na pag-aralan nila yan. Same nung last year. Kasi ngayon, Senate President si Tito Soto eh. So sana wala silang gawing hakbang na palitan si Soto bago darating sa sa Senate. Pero sana talaga para. And then, yun, kung meron talagang dyan, meron talagang, kahit na maraming ebidensya tapos magbo-vote pa rin na hindi si Sara Duterte, ewan ko na lang. Kasi sobrang nadismaya talaga ako parang nakita ko na si Suntay na siya lang yung isang nag-vote ng no. Tapos, ano yun? Di ba? Dahil ba yan sa loyalty mo sa Vice President kaya nag-no ka? Like, nalulungkot ako para na bakit ganyan tayo dito? Bakit inaalaw natin yan na mas mangibabaw yung loyalty nila over sa facts, over sa mga evidence na iniharap sa kanila? Di ba? Na yan din yung kinakatakot ko kapag nandun na yan sa Senate. Kasi loyalty pa rin talaga yung mangingibabaw sa ibang senador dyan. Especially yung mga diehard Duterte senadors. Diba? Chinadors. Nakakalungkot. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito is mga kaibalang broadcast page. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC, House of Representative. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.